Nandito tayo ulit sa Dyno Pro Philippines para ipa-remap yung ZX-10R. So usually kasi alam natin, pag narinig natin yung salitang remap, pinapabilis yung motor. Pero ang totoong reason, pag nagpalit po kasi tayo ng exhaust sa mga big bikes at motor natin, iiba na yung flow ng hangin. Tapos katagalan, nagkakaroon din ng backfires na nakaka-worry, lalo na sa mga small cc. Sa big bikes, mostly normal naman. At yun, pagka pina-remap at dyno, ang kailangan natin talaga ay maging smooth yung motor at makorek yung AFR. So pwede bang magpa-remap ng walang gains? Kasi hindi naman pala porket sinabing remap ay gusto mo nang pabilisin yung motor mo. Ang sagot po ni Sir Overdrive dyan ay automatic magkaka-gains talaga. Kasi pag nakorek yung AFR tuning, binaga yon sa kinabit yung exhaust system. Ang pinakatanong, boss, bakit 1000cc na yung motor mo? Paparemap mo pa? Bagal eh. Bagal daw ng DNR. Tapang yun. Kidding aside, alam nyo ba na yung Z1000 natin, grabe na yung power. Pero itong Super Sports, tulad ng ZX-10R, chill na chill pa rin. Kahit na di mo namamalayan, bilis na pala ng takbo. Galing daw to kay Sir MM189. Doon po kami lagi nagpapagawa kay Sir MM189 ng mga big bikes namin. Tapos si Sir Overdrive naman po yung tuner natin. Tapos sa Dyno Pro Philippines tayo nagda-dyno. Si Sir Overdrive po yung nag-remap ng Z1000 natin. Naka-vlog din po yun. ZX-10R Anniversary Edition. Kailangan talaga mag-invest na tayo sa nakakapag. Ayan, Rebo. Ano yung mga kinakabit mo dito kay 10R bago yung remap? Trace filter. SE1R, tsaka velocity stock. Lahat kulang sa gas. Power niya. 4 hours po kaya? Kaya 5 hours? Depende. Nakikita natin yung progression. Pag nag-crash ako, tapos halos wala na nagbago. Yun na yun. Kaya nga na. Parang yun na, pag humingi ito siya lalong nadami, pero ito na parang sa ulo na may
nag-iisip sila na kung i-extend pa para i-push to 200. Yung draft mo dyan, lean na lean dyan. Pero okay na yung AFR. In-experience sa overdrive. Ito ulit, panday na panday na. Pag sa timpla ng gas, wala na akong magagawa, perfect. So yun yung importante pag nagparima kayo. Yung timpla ng gas at hangin, okay na. Hangis yun, sir, di ba? Oo. Kaya hindi na worth it ang bayan, di ba? Eh sa iba, di ba? Ano ba yun? Kahit okay na, extend pa. 3 na lang naman yung kulang eh. 200 HP na. At napakalaking difference na yan from 180. So yung color blue, yun yung before, at yung red, yun yung after. Tapos pagdating sa torque, ang taas, doon bumawi. Mas malaki yung naging niya sa torque. Ibabalit na lang siya soon kung gusto niya talaga na ma-achieve yung 200 HP. Papalitan niya yung velocity stocks ng pang mas more HP. Sir, pagka ibang ZX-10R yung magpaparimap, ano yung advice mo sa kanila? Para kung ayaw nilang mabitin sa 197 HP, gusto nila 200 HP. Siyempre, marirecommend ko yung tamang combination talaga ng parts. Kasi hindi ko kayang pilitin talaga mag 200 eh. Depende kung anong kinabit ko. Tama. Na pipe. Pinaka big factor yung pipe. Long pipe mas maganda sa decision. Parang itong SC1R, ito yung favorite ko rin na pipe. Tapos velocity stocks. Yun, inaaral pa natin ano pinakamaganda. So ngayon, try and error muna tayo. Pero gaya ng sabi ni Sir, yung 197 na yan from 180, ang laki na ng feeling niya. Lalo yung sa iba kasi, pag nabitin or pag nag-R&D kami, napag-uusapan na namin ano yung next step. Okay. So parang planado na yun, na babalik talaga kami ng Diamonds kung try kami yung place. Depende na yun sa customer din. Sa budget ng customer, sa gusto ng customer. Kung ano gusto niya, anong goal niya. Kahit stage 1 naman, kahit yun yung nakuha, hindi mo pa rin makikilala talaga yung bike eh. Ibang iba na talaga pag umanda. Yun ang mahalaga, Sir. Hindi na mahalaga.